Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mo panonood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So ang topic natin ngayon, for today's reflection o ating pagdinilayan. Minsan, di ba, mahirap maniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kasi nga tayong mga tao, di ba, lalo na sa panahon ngayon, ang katwiran natin ay to see is to believe. So, kailangan mo munang makita bago ka maniwala, di ba? Kasi napakahirap naman yata. Halimbawa, nasa dilim ka, di ba? Yung paligid mo, madilim. Try mo kahit sa gabi, di ba? Patayin mo lahat ng ilaw. Wala kang nakikita. Di ba? Tapos maglalakad ka. Parang nakakatakot, di ba? Hindi mo alam kung ano nasa harapan mo. Hindi mo alam kung nasa kanan mo, sa kaliwa, o sa likod mo. Baka mamaya bangin na pala yung nilalakaran mo, hindi mo alam. O kaya may mga masasamang elemento na nakaabang sa iyo, di ba? Pero ang maganda kasi yung beauty ng pananampalataya, naniniwala tayo, di ba? Na kahit na hindi natin nakikita na may Diyos. Yun lang ang kagandahan talaga. Kaya nga sabi sa Hebreo chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay ang katiyakan na natatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na di natin nakikita. And guys, di ba? Napakalinaw. Sigurado ka daw. Basta yung ang pananampalataya mo ay matibay ang iyong paniniwala, kasi umaasa tayo. Ganyan ang pananampalataya, guys. Umaasa ka na may mangyayaring maganda, di ba? Umaasa tayo na hindi tayo pababayaan, kasi may mga ebidensya, di ba, na pagka sa pananampalataya ay talagang kailangan matibay ito, di ba? Kasi kabaligtaran ng mundo yan. Sa pananampalataya, kahit hindi mo nakikita, maniniwala ka na. Pero kabaligtaran nga ng mundo. Ang mundo, maniwala, makita mo muna bago ka maniwala. Or to see is to believe nga, di ba? Parang si Tomas yan, na apostol ng ating Panginoong Jesus, di ba? Pagkatapos magpakita at muling nabuhay, kinukwento ng mga alagad, di ba? Na nakita namin ng Panginoon, nabuhay na maguli, di ba? Anong sabi ni Tomas? Hindi ako naniniwala. Hanggat, sabi may pasubali pa. Di ba? Na para paniguro, di ba? Paniguro, natutuwa yung sinasabi nyo. Hanggat hindi ko na ilulusot yung aking isang daliri, sabi, sa kanyang tagiliran. Kasi di ba may sugat ako noon. Isa sa kanyang tagiliran. At makita ang kanyang mga kamay na bakas ng pagkapako niya sa krus. Di ba? Nakita natin itong si Tomas. Talagang itong si Tomas talagang representative ng ating mundo na to see is to believe. Kailangan mo nang makita bago maniwala, di ba? Pero kasi sa ating pananampalataya, kumbaga may deposit na o may down payment na ang ating Panginoon. Habang bata pa tayo, di ba, inuhubog tayo, lalo na pag ang bata tayo ay lagi nasa simbahan, tinuturuan mo ng magdasal. Yan ang mga down payment. Habang mga bata pa, nakikilala na ang Panginoong Jesus, diba? Na tumitibay ang mga pananampalataya habang maliit ka pa. Habang bata ka pa, habang lumalaki ka, ay patibay ng patibay. Nagiging magandang pundasyon, diba? O deposit, diba? Parang ano lang yun Parang pag binabayaran ka, halimbawa, di ba, may cheque na ibabayad sa'yo, sabihin natin milyon, isa kang negosyante. Siyempre yung cheque lang yun, papel lang yun, di ba? Pero dahil nagtiwala ka sa kliyente mo na matagal mo nang kakilala at mas mayaman pa sa'yo, maniniwala ka na may pondo yun, di ba? Dahil kung duda ka, malamang-lamang ay talbog yun, lalo na kung hindi mo kakilala yung tao. Kaya dapat talaga, guys, maging solid tayo. Solid tayo sa ating pananampalataya. Kung sa mga politiko ay nagiging solid tayo, guys, sa pagsuporta, dapat lalo na sa pananampalataya. Yung pagkasolid natin ay matibay
at ang buo. Kaya patuloy lang tayo guys sa ating pananampalataya. Patuloy ng magdasal, diba? Sa umaga, ah, sa hapon, sa gabi, diba? Pagkagising pa lang, okay, bago matulog, bago kumain, pagdating ng linggo, magsimba ka, diba? Yan ang mga bagay na kailangan natin para lalong tumibay na ang pananampalataya natin. At siyempre, di ba, doon sa nangako, ay dapat lalo tayo magtiwala sa ating Panginoon Yesus. Kasi alam naman natin, di ba, na pag siya'y nangako, alam natin yung siya matutupad na dahil makapangyarihan siya at Diyos siya. So alam natin yan dahil sa Biblia na ating binabasa at sa history ng pagka-Kristyanismo sa ating sangkatauhan. Kaya siyempre, tiwala tayo, naniniwala tayo, di ba, ng ating Panginoong Yesus ay Diyos, nangako, iniala yung sarili para sa ating lahat dahil mahal na tayo. Kaya sa kapatid natin ngayon nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa finansya, sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala, magtiwala, kahit hindi mo nakikita, alam mong kayang gawin ng ating Panginoon Jesus. So, type mo na lang, Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer namin. Tinaningan na po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ang inyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po ang kanyang karamdaman. Tanggalin, Lord, yakapin ng mahigpit para sa kanyang pamilya at ibalik ang kanyang kalakasan. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo. Basta kami manampalataya at yung loloobin ay tsak yun. Gagaling anumang uri yan ng karamdaman. At sa pamilya pong nagkakagulo na o nagkasira-sira na dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil sa taas ng pride, dahil sa hindi nagkapatawaran. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagpatawad at mapagkumbaba. At ibalik niyo po ang kanilang magandang relasyon, pagbigis-bigisin niyo po muli. At ganun din po, sa financial na kailangan namin lahat, lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas, ng ulam, pambaon sa mga bata at pambili ng gamot. Iniisip pa, Lord, kung saan po kukunin at paano sila makakatawid sa maghapon. Bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kahinaan at kasalanan. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Thank you very much po.